Gaano nga ba kalakas ang Kamishrath at mukhang mapapasa kamay na ni Jinwoo ang pinakamalakas na dagger sa buong mundo? At ito na nga ba ang katapusan ng sangkatauhan o ito ang bagong simula? Dahil sa isang napakabihira lamang na mangyayari ang magkaroon ng napakalaking gate sa history ng mankind at the same time naglaho ang lahat ng gate sa buong mundo. Official na ipinahayag ang pag-upo ni Woo Jin-chul bilang bagong chairman ng Hunter Association, habang hindi naman in-expect ni Jin-a ang pag-upo ni Jin-chul kapalit ni Chairman Go Gan-hye. Napansin niya ang kanyang ina na naghuhugas ng plato, kaya nilapitan niya ito upang manglambing at wika ng kanyang ina na kung pwede paminsan-minsan siya ang magligpit ng sarili niyang pagkain, ngunit iba ang naging tugon ni Jin-a. Kung pwede, lumipat na sila ng bahay. Subalit sagot ng kanyang ina, kahit luma na ang kanilang bahay, gusto pa rin niyang mananatili dito. Kaya tahimik na lamang umalis si Jin-a at inutusan siya nitong tupiin na lamang ang mga bagong labang damit. Papasok na si Jin-a upang gawin ang mga gawaing bahay, ngunit may bigla siyang napansin sa bintana na hindi ka panipaniwala. Samantalang maraming mga reporters na nag-aabang sa labas ng office ng Ajin Guild dahil may narinig silang rumors na mayroong bumisita na isang napaka-popular na hunter at hanggang ngayon hindi pa rin sila makapaniwala na si Thomas Andre ay nasa loob ng Ajin Guild office. Habang ang Vice Guild Master umabot sa tainga ang plastic ng ngiti nito kay Thomas Andre at sobra itong pinagpapawisan dahil hindi siya makapaniwalang biglang sumulpot si Thomas Andre sa kanilang opisina. At hindi lang yan, kahit ang the strongest hunter ng Germany ay nandito rin na si Lennart Nerman, ang rank number 12 hunter ng Federal Bureau Ranking System. 2 oras nang naghihintay ang dalawang hunter ngunit parang si Thomas Andre ang napakamainipin. Kaya pinagpapawisan si Jinwoo kung ano ang kanyang gagawin dahil hanggang ngayon hindi pa rin sumasagot si Jinwoo sa kanyang tawag. Napaisip si Lennart Nerman kung makakausap kaya niya ng personal si Jinwoo dahil sa layo ng kanilang nilakbay sumakto pa talagang nandito si Thomas Andre. Dumating na si Jinwoo kaya napaiyak sa tuwa ang Vice Master at ang mga employee nito na parang nakahanap sila ng savior sa kanilang takot. Kaya nang nakita ni Jinwoo si Thomas Andre, na-realize niyang kaya pala ang daming reporter sa ibaba ng kanilang office dahil nandito si Thomas Andre at kaya pala naramdaman niya ang aura nito. Namutla si Jinwoo kung bakit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Sagot ng ating bida, busy siya sa raid dahil left and right na nagsusulputan ng mga gate sa kung saan-saan lang. Nilapitan ni Thomas Andre si Jinwoo at binati niya ito dahil matagal-tagal na rin mula nung huli silang nagkita. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang pakay nito sa Korea. Wika ni Thomas Andre na nag-promise daw siya kay Jinwoo na magdi-dinner sila kapag complete recovery na ang kanyang braso at mayroon siyang dinala na napakagandang regalo. Kaya nagulat ang ating bida kung anong klaseng regalo ang ibibigay sa kanya ni Thomas Andre. Masaya si Thomas Andre na parang interesado si Jinwoo na makita ang kanyang regalo. Kaya inimungkahi niya itong lumabas dahil napakamapanganib daw kung dito niya ito ipapakita. Kaya naisip ng ating bida na baka bomba ang ibibigay sa kanya ni Thomas Andre. Habang si Jinwoo ay napasabi sa kanyang isipan na huwag pumunta itong si Jinwoo dahil baka isa itong patibong. Tinanong ni Jinwoo kung sino ang isa pa niyang bisita at nagpakilala ito na siya si Lennart Nerman. Kaya napagtunto ng ating bida na baka isa itong hunter na hihingi ng proteksyon sa kanya ngunit kaagad siyang inaya ni Thomas Andre na lumabas na kaagad. Sinubukang sumunod ni Lennart Nerman ngunit ayaw itong pasamahin ni Thomas Andre. Kahit nag-aantay pa ito ng ilang oras, subalit ang kanilang i-discuss sa isang top secret. Kaya walang nagawa ang German hunter dahil alam niyang ganito talaga ang magiging resulta kapag nasa tabi niya ang isang Thomas Andre. Hindi siya matatrato ng maayos. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos kumain ang dalawa sa isang magarang hotel, kasama nito ang kanyang mga tauhan. Nag-snap si Thomas Andre upang ilagay sa lamesa ang regalo niya para kay Jinwoo. At sinabing kung alam lang daw ni Jinwoo na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon na ito. Napatanong ang ating bida kung ano ang laman ng case, ngunit wika ni Thomas Andre kung nararamdaman ba ni Jinwoo ang tindi ng mana power sa loob.
Binuksan ni Thomas Andre ang case at ito daw ang kabayaran ng kanyang buhay at ang buhay ng kanyang guild member. Nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita at naramdaman niya ang matinding mana ng Kamish Corps. Kaya na-impress si Thomas Andre dahil na-recognize kaagad ni Jinwoo sa isang tingin lang kung saan nito galing. Tinanong ng ating bida bakit wala ito sa pangangalaga ng Federal Bureau. Ibinigay daw sa kanila ng US government ang pangangalaga nito. Kaya ngayon nakapag-decide siya na ibibigay niya ito kay Jinwoo dahil kumikita naman sila ng maraming pera kahit wala ang bagay na ito. Dagdag pa niya na ito daw ang pinakamalaki at pinakamatalas sa lahat ng pangil na hinila niya nung sinubukan siyang kagatin ng Dragon Kamesh. Kaya isa daw itong souvenir para sa kanya. Gusto sana niya itong gawing longsword, ngunit maikli lamang ito para gawing espada. Kaya ginawa na lamang niya itong dagger. At sinong mag-aakala na ang desisyon na iyon ay maging tumpak sa gustong regalo ni Jinwoo. Nakita ni Jinwoo kung gaano ka-powerful ang dagger na hawak niya. Mayroon itong plus 1,500 attack points at may unknown level of difficulty. Habang kinukumpara niya ito sa Demon King Dagger na mayroon lamang plus 220 attack points na may S-rank level of difficulty. Gumawa ng freestyle hand dagger trick si Jinwoo upang masubukan kung gaano siya kakomportable na hawakan ng dagger at napansin niyang ang may napakataas na stats dagger ay mas madaling hawakan. Kaya kinabahan si Thomas Andre sa pinaggagawa ni Jinwoo dahil ang dagger na ito ay kaya daw siyang hatiin kahit gagamitin pa niya ang kanyang reinforcement defense skills. Habang napansin ni Jinwoo na hindi talaga ito isang ordinaryong dagger lamang dahil nagre-react daw ito sa kanyang sariling mana at mas lalo pa siya nitong pinapalakas. Kaya napatanong tuloy si Thomas Andre kay Laura kung mali nga ba talaga ang kanyang desisyon na ibibigay niya ang dagger kay Jinwoo. Ngunit hindi na lamang nagsalita si Laura. Tinanong ni Jinwoo kung ibibigay nga ba talaga ni Thomas Andre ang dalawang dagger for free. Wika ni Thomas Andre, anong free? Ang dagger na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay at buhay ng kanyang guild member. Kaya ito daw ang magiging kapalit. Tinanggap ni Jinwoo ang dagger at masaya si Thomas Andre na marinig ito galing kay Jinwoo. Ngunit in that moment, biglang naramdaman ng dalawa ang napaka-unusual presence habang nagkagulo ang mga tao sa kanilang nakita. Wika ni Jinwoo na ito na kaya ang sinabi ni Dr. Belzer na isang Magisphere na bumubuo sa kalangitan ng South Korea. Wika ni Thomas Andre, hindi daw siya makapaniwala sa kanyang nakita at ito daw ay mas malaki pa kaysa sa Dragon Kamesh. At ipinakita ang napakalaking gate na lumitaw sa buong syudad ng Seoul, South Korea. Inulat sa lahat na dapat nang umalis ang lahat ng residente sa Seoul, South Korea dahil ang gate na lumitaw ngayon ay ang pinakamalaking gate sa history ng mankind at kaagad umabot ang balitang ito sa US government. Sinabi ni Dr. Belzer na recently lang nagwa-warning siya sa largest volume ng mana na bumubuo sa himpapawid, ngunit ang giant gate na lumitaw sa Seoul ay simula pa lang dahil aasahan nilang mayroon pang lumitaw na nakakatakot na gate sa iba pang bansa. Tinanong ng doktor na si Belzer na sa tagal ng kanyang pagre-research patungkol sa gate at magic beast, ano ang pinaka-the best na gagawin sa sitwasyon na ito. Wika ng doktor na kailangan nilang mag-pray. Kailangan nilang mananalangin na sana ang sitwasyon na ito ay hindi magtatapos sa isang nakakatakot na tragedy. Habang si Jinwoo sinusubukan itong puntahan ng gate upang pasukin, ngunit nagtataka siya dahil hindi siya makapasok na parang mayroong wall na nakaharang. Subalit ang pinagtataka niya, kung isa lamang itong ordinaryong wall, kaya lang niya itong wasakin. Kaya nananalangin si Jinwoo na sana ang nasa loob ng gate ay hindi katulad sa huli niyang nakalaban dahil ang kanyang kaibigan at kapamilya ay nasa ibaba lamang. Tumawag si Jinchul at napansin niyang parang hindi niya gaanong naririnig si Jinwoo. Wika ng ating bida na nasa himpapawid siya at mukhang magsimula na siyang tumawag ng chairman kay Jinchul at pangiting sinabi ni Jinchul na tawagin mo na lamang ako kung anong gusto mong itawag sa akin. Tinanong ni Jinwoo kung nagawa na ba ni Jinchul ang kanyang request. Wika ni Jinchul na nagawa na niya. Humingi siya ng pabor sa hunter management agencies na mag-run ng satellite scan, ngunit walang nakita kahit isang gate sa buong mundo except sa pinakamalaking gate ngayon na nasa kanilang bakuran. 3 oras na ang lumipas nung lumitaw ang gate, ngunit napakabihira lamang na biglang nawala ang lahat ng gate sa buong mundo at the same time lumitaw ang pinakamalaking gate dito sa Seoul, South Korea. Kaya napagtanto ng ating bida na hindi ito isang coincidence lamang. Tinanong ni Jinchul kung ano ang magiging plano ni Jinwoo. Sagot ng ating bida, hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit parang pakiramdam niya na mayroong sinumang nasa likod sa pangyayaring ito.
Pagkatapos, lumipat ang eksena sa gymnasium ng Hunter Association. Nagsanay si Vero at Jinwoo at makikitang kahit gaano pa kabilis si Vero, hindi niya kayang mahawakan man lang si Jinwoo. Nagawang mahawakan ni Jinwoo ang kamay ni Vero at tinanong niya ito kung ibinibigay na ba lahat ni Vero ang buo niyang lakas. Biglang lumuhod si Vero at sinabing walang paraan para mahawakan man lang ang kanyang king. Tugon ni Jinwoo, ayos lang naman sa kanya, gusto lang naman niyang magpapawis at si Vero lang ang makakatulong sa kanya. Binibigyan daw niya ng honored ang salita ng kanyang king. Napansin ni Jinwoo na parang gumagaling si Vero sa pagsasalita o baka kumain na naman ito ng tao. Muling nagsimula ang kanilang session at ipinakitang si Vero ay nasa max level commander. Nagsagawa ng pag-atake si Vero habang si Jinwoo ay napaka-effortless lamang itong sinasalag at iniiwasan ang mabilis na pag-atake na parang hindi ito nakikipaglaban at kaagad itong nag-counter ng napakasimpleng suntok na ininda ni Vero. Wika ni Jinwoo na mas lalong lumalakas si Vero nung naging commander ito. Ngunit sa sistema ng army, mayroon lamang nag-iisang commander. At kapag si Igris at iba pang mga major shadows ay magiging general, siguradong hahabulin nito ang posisyon ni Vero. Kaya kung ayaw nitong maagaw ang kanyang posisyon, dapat magpalakas pa ito lalo. Nagkaroon ng matinding damage ang gymnasium dahil sa laban ng dalawa. Naisip ni Jinwoo na kahit si Vero ang kanyang pinakamalakas na soldier, hindi pa rin sapat ang lakas nito upang talunin ang mga monarchs. Nagawang ma-uppercut ni Jinwoo si Vero at kaagad naman itong nagsagawa ng mabilisang counter, ngunit parang nag-teleport lamang si Jinwoo sa sobrang bilis at lumipat lamang ito sa kaunting distance at nag-unleash ng napakalakas na suntok kaya dumikit si Vero sa pader. Wika ni Vero, isa lamang siyang servant at palagi talaga siyang naa-amaze kung gaano kalakas ang kanyang king. Kaya nagtataka na talaga ang ating bida at sinabing mukhang kailangan na talaga niyang i-block ang historical drama ng kanilang TV upang hindi na makapanood ng old school drama itong si Vero. Kaya nalungkot tuloy si Vero. Tapos na ang kanilang training at kailangan na nilang linisin ang gymnasium. Ngunit nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. Dahil ang gymnasium, hindi ito kayang linisin ng basta-basta. Kaya tinawagan na lamang niya ang chairman at sinabing mayroon daw siyang 300 ant soldier na ipapadala para tumulong sa pag-construct sa mga nasira sa loob ng gymnasium. Lumipat ang eksena sa isang hotel. Tinanong ni Laura kung hindi pa ba aalis si Thomas Andre. Wika nito, hindi niya kayang umalis kung mayroon namang napakalaki at napakagandang tanawin dito sa South Korea. Tugon ni Laura, sang-ayon daw siya sa napakalaki, ngunit hindi siya sumasang-ayon sa napakaganda. Wika ni Thomas Andre, ang blast breath ng dragon, ang napakalaking gate, ang kapangyarihan ni Jinwoo, ang lahat ng ito ay napakaganda para sa kanya. Anyways, walang point kung uuwi siya sa US kung wala namang gate doon. Tugon ni Laura na nag-aalala daw ang Federal Bureau of Hunters sa kanya. Sagot ni Thomas, worried? May punto nga naman. Ngunit wala nang mas safety pa sa lahat kung nasa tabi niya si Song Jinwoo. Dagdag pa ni Thomas Andre na wala namang dapat pang aalahanin pa kung ang gate na ito ay hindi mapipigilan dahil gusto rin niyang masaksihan ng dalawa niyang mga mata kung ito na nga ba ang katapusan ng sangkatauhan o ito na ba ang bagong simula. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!